Nakatayo sa tuktok ng gusali ang mamamana, pilit na pinapakalma ang sarili gamit ang kaalamang matagal na niyang pinaniniwalaan. Imposible. Ang isang karaniwang necromancer ay nangangailangan ng hindi bababa sa 30 minuto para makabuo ng kahit isang balangkas. Ngunit sa kabila ng kanyang kumpiyansa, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Maliban na lang kung hindi siya ordinaryong necromancer. Hindi niya alam na ang binatang kaharap niya ay isang halimaw na lumalampas sa lahat ng batas at limitasyon ng mahika. Sa kabilang panig, kalmado lamang ang binata habang sinusuri ang kanyang kalaban. Mas mataas siya sa akin ng hindi bababa sa 5 antas. Kahit ang aking mga ordinaryong sundalo ay halos walang maidulot na pinsala. Ngunit imbes na matakot, bahagya lamang siyang ngumiti. Alam niyang may hawak siyang alas na hindi kayang pantayan ng sinuman. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kumikislap na itak at ngumiti ng may matinding kumpiyansa. Mabuti na lang, hindi ako nauubusan ng mga sundalo. Whoosh! Isang napakalakas na bugzo ng madilim na mana ang sumabog mula sa kanyang katawan, hudyat ng paglabas ng kanyang pinakanakamamatay na kakayahan. Sa isang iglap, nabalot ang buong paligid ng naglalagablab na kulay lila at itim na enerhiya. Mula sa kailaliman ng dilim, isa-isang nagsimulang lumitaw ang hindi mabilang na mga balangkas na mandirigma. Habang dumarami sila, tila walang katapusan ang hukbo ng mga patay. Kasabay nito, lumitaw ang mensahe ng kakayahan. Pagtatawag, mga sundalong necromancia. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakalikha siya ng hukbong karaniwang inaabot ng maraming oras, o maging ilang araw, bago mabuo ng isang ordinaryong necromancer. Nanlaki ang mga mata ng mamamana habang namumutla ang kanyang mukha. Paano siya nakatawag ng ganito karaming balangkas? Imposible ito. Sa sandaling iyon, tuluyang naglaho ang lahat ng kanyang kumpiyansa. Hindi ito ang necromancyang kilala niya, isa itong kapangyarihang lampas sa kanyang imahinasyon. Habang patuloy na dumarami ang hukbo ng mga patay, lalo siyang nilamon ng takot. Hindi niya pinapansin ang aking mga mahikang palaso. Wala siyang limitasyon sa pagkontrol ng mga balangkas. At ngayon, napakarami pa nila. Hindi ito kapangyarihan ng isang rank C. Lintik. Sinungaling ang gagong si Adrian. Niloko niya ako. Doon niya napagtanto na maling impormasyon ang ipinadala sa kanya, at maaaring iyon na rin ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahan-daang itinaas ng binata ang kanyang kamay. Sa malamig at makapangyarihang tinig ay nagbigay siya ng isang utos. Sumugod kayo, aking mga sundalo. Mistulang pati ang hangin ay tumigil sa paggalaw sa bigat ng kanyang autoridad. Scree! Scree! Sabay-sabay na umalingaw ang nakabibinging sigaw ng hukbo ng mga patay. Mula sa bawat direksyon, rumagasa ang mga balangkas na parang dambuhalang alon ng kamatayan, pinapalibutan ng mamamana at tinatakpan ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas. Crack! Crack! Crash! Nagbitak ang mga pader, gumuho ang sahig, at yumanig ang buong gusali sa lakas ng pagsalakay ng hukbo ng mga balangkas. Walang pader, walang depensa, at walang makapipigil sa kanilang pagdating. Nagsimula na ang tunay na bangungot. Rato, rato, ang nakabibinging kalansing ng mga buto ay umalingaw sa buong bubungan. Mula sa bawat sulok ay sunod-sunod na nagsulputan ang mga sundalong balangkas, unti-unting hinaharangan ang lahat ng posibleng daan ng pagtakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buong bubungan ay naging isang kulungan ng kamatayan, at ang mamamana ang nag-iisang bihag. Bigla na lamang bumagsak mula sa himpapawid ang isang higanteng balangkas na may hawak na dambuhalang palakol. Mabilis na humugot ng palaso ang mamamana at nagtangkang gumanti, ngunit huli na ang lahat. Nababalot na siya ng anino ng dambuhalang kalaban, habang isa pang mandirigmang balangkas ang hamarang sa kanyang daraanan. Wala na siyang matatakbuhan. Samantala, napabuntong hininga ang binata habang nakatanaw sa matatayog na gusali. Kung nagagawa lang sanang lumipad ng mga necromancer, kahit gaano kalalakas at kabilas ang kanyang hukbo ng mga balangkas, isa pa rin ang malinaw na kahinaan nila, hindi sila kayang lumipad o umakyat sa matataas na gusali ng walang tulong. Isang limitasyong balang araw ay kailangan niyang lampasan. Sa wakas, bumigay ang mamamana. Lumuhad siya habang napapalibutan ng 12-dosenang matutulis na espada ng mga balangkas. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang sumigaw siya, huwag ninyo akong patayin. Ipakita ninyo muna ako sa Panginoon ninyo.
Ang kay-abangang ipinakita niya kanina ay tuluyan ng napalitan ng matinding takot. Halos maiyak na siya habang nagmamakaawa. May silbi pa ako. Handa akong makipagkasundo. Ibinuhos niya ang lahat ng maaari niyang ialok, desperadong umaasang may natitira pa siyang halaga upang iligtas ang sarili mula sa tiyak na kamatayan. Mula sa gitna ng dilim ay umalingaw ang malamig na tinig ni Pluto. Sinasabi mong may silbi ka pa sa akin. Walang bakas ng awas sa kanyang boses. Isa lamang itong simpleng tanong, ngunit sapat upang magpalamig ng dugo ng sinumang makarinig. Unti-unting lumitaw si Pluto sa gitna ng kanyang hukbo ng mga balangkas. Hawak niya ang kanyang sandata habang matalim na nakatitig sa nakaluhod na mamamana. Kung gayon, patunayan mo. Handa siyang makinig, ngunit hindi siya basta-basta maniniwala sa kahit anong kasinungalingan. Agad na nagsalita ang mamamana. Kung patatawarin mo ako, sasabihin ko kung sino ang tunay na nag-utos sa akin. Inakala niyang ito ang alas na magliligtas sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya inaasahan ang magiging sagot ni Pluto. Nanatiling kalmado ang ating bida habang walang pag-aalinlangang binigkas ang pangalan. Adrian Blackwood. Bahagya siyang ngumiti bago muling nagsalita. Matagal ko nang alam. At hindi magtatagal, ako mismo ang haharap sa kanya. Para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Namutla ang mamamana. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mawalan siya ng hininga. Papaano mo nalaman? Hindi niya maunawaan kung paano nalaman ng binata ang pangalan ng taong nasa likod ng lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang kalabang kinaharap niya ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Lumuluhod at nanginginig sa matinding takot ang mamamana habang desperadong nagmamakaawa. Papatay ako ng tao para sa iyo, libre pa. Hindi, 3 pa nga. Parang awa mo na, huwag mo lang akong patayin. Inialay niya ang lahat ng kaya niyang ibigay, umaasang may natitira pang habag sa puso ng binata. Ngunit nanatiling malamig ang titig ng binata. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Bilang isang propesyonal na mamamatay tao, dapat ay handa kang mamatay anumang oras. Ang kanyang boses ay parang hatol na hindi na maaaring bawiin. Saglit siyang tumingin sa nakaluhod na mamamana. May silbi ka pa sana sa akin, sandali siyang tumigil bago bahagyang ngumiti. Pero, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa anumang banta. Biglang lumamig ang buong paligid nang marinig ang kanyang kasunod na mga salita. Kapag patay ka na, nanlaki ang mga mata ng mamamana habang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Doon niya tuluyang naunawaan, wala na siyang pag-asang mabuhay. Dahan-daang tinutok ng ating bida ang sandata at buong lakas na nag-utos. Patayin siya. Sa isang iglap, kumalat ang madilim na enerhiya, at sabay-sabay na kumilos ang hukbo ng mga balangkas upang ipatupad ang kanyang utos. Nagpupumiglas ang mamamana habang kinakaladkad ng mga kalansay. Huwag, parang awa niyo na, gagawin ko ang lahat, huwag ninyo akong patayin, huwag. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nilamon lamang ng katahimikan. Wala nang sino man ang handang magligtas sa kanya. Swish! Sa isang napakabilis na galaw, ibinagsak ng pinakamakapangyarihang balangkas ang kanyang sandata. Isang malinis, mabilis, at walang pag-aalinlangang hampas, sapat upang tudukan ang buhay ng mamamana. Error! Umalangaw-ngaw ang kanyang huling sigaw bago tuluyang manahimik ang buong lugar. Tumalsik ang dugo at tumama sa mukha ng binata, ngunit hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Para bang isa lamang itong ordinaryong gawain. Tahimik niyang pinagmasdan ang walang buhay na katawan sa kanyang paanan. Natapos na ang laban, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang tunay niyang pakay ay hanapin si Adrian Blackwood, at tuklasin ang madidilim na lihim na nakatago sa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Thud! Flop! Bigla na lamang napaluhod ang binata bago tuluyang bumagsak sa lupa. Bagamat siya ang nagwagi sa laban, tila unti-unti namang sinisingil ng kanyang sariling kapangyarihan ang kanyang katawan. Huminga ng malalim ang binata at bahagyang napangiti. Sa wakas, nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan. Ngunit agad napawi ang kanyang ginhawa nang mapagtanto niyang ang isang segundong paggamit lamang ng anyo ng kabilang buhay ay agad kumonsumo ng 30 puntos ng mahika. Lalong kumunat ang kanyang noo habang sinusuri ang kanyang kalagayan. Idagdag pa ang paulit-ulit na paggamit ng tingin ng kamatayan at ang malawakang pagtatawag ng mga balangkas, halos ubos na ang aking puntos ng mahika.
Ang bawat kapangyarihang ginagamit niya ay may napakabigat na kapalit. Mabilis na lumitaw ang kanyang kasalukuyang katayuan. Puntos ng Mahika, 15/115, halos wala na siyang natitirang lakas. Sa ganitong kalagayan, kahit isang malakas na kalaban ay sapat na upang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito, napangiti siya. Mabuti na lamang at may saklaw na 16 na talampakan ang pagtatawag ng aking mga sundalong balangkas. Dahil dito, nakabuo siya ng isang planong nagligtas sa kanyang buhay. Nang gamitin ko ang anyo ng kabilang buhay upang makaiwas sa palaso, agad akong nagpatawag ng isang sundalong balangkas sa labas ng pinto. Pagkatapos ay lihim niya itong inutusan. Hanapin at tambangan ang mamamatay tao. Isang planong hindi man lang napansin ng kanyang kalaban. Samantala, ginawa kong pain ang aking sarili upang makuha ang lahat ng kanyang atensyon. Habang nakatuon ang mamamana sa kanya, palihim namang nakapwesto ang kanyang balangkas para sa huling pag-atake. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata habang nararamdaman ang matinding panghihina. Kapag halos maubos ang puntos ng Mahika, parang nauubos din ang lakas ng buong katawan. Isang pakiramdam na ayaw na niyang maranasan muli. Muli niyang pinagmasdan ang bangkay ng mamamana. Nakakatakot ang kakayahan niyang tumama ng eksakto kahit napakalayo. Kung nagkamali lamang siya ng isang hakbang, baka siya na ngayon ang nakahandusay sa lupa. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang sandata. Sana'y sapat pa ang natitira kong puntos ng Mahika para sa mga susunod na laban. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na abiso sa kanyang harapan. Pagkakaisolasyon ng pagbabago, tinanggal na. Mula ngayon, sa tuwing mapapatay ang isang kalaban, maaari niyang utusan ng isang balangkas na kunin ang kaluluwa nito upang magbago at maging mas malakas. Ngunit may isang limitasyon, hindi ito gagana sa mga kalabang higit na mas malakas kaysa sa kanya. Isang bagong kapangyarihan ang kakabukas pa lamang, at maaari nitong baguhin ang takbo ng lahat ng kanyang mga susunod na laban. Muling nagningning ang sistema sa kanyang harapan. Pagkakaisolasyon ng pagbabago, tinanggal na. Kasabay nito, nagsimulang pumulibot ang madilim na enerhiya sa paligid ng bangkay ng mamamatay tao. Tila may isang kapangyarihang naghihintay na pakawalan, isang kapangyarihang kayang baguhin ang takbo ng labanan. Whoosh! Isang makinang na liwanag na kulay lila at puti ang dahan-daang umangat mula sa katawan ng namatay na mamamana. Ito, ang kanyang kaluluwa. Lahat ng kanyang karanasan, husay, at pambihirang kakayahan ay nakapaloob sa liwanag na iyon. Walang pag-aalinlang ang iniunat ng binata ang kanyang kamay at nagutos. Ngayon, ipasok ang kaluluwang iyon sa isang sundalo at simulan ang pagbabago. Sa wakas, maisasakatuparan na niya ang tunay na kapangyarihan ng kanyang necromancia. Whoosh! Sa isang iglap, pumasok ang kaluluwa sa katawan ng isang balangkas. Naghugpong ang liwanag at madilim na enerhiya, dahilan upang manginig ang buong paligid sa tindi ng kapangyarihang naglalaban sa loob nito. Muling kumislap ang sistema. Pagkakaisolasyon ng pagbabago, tinanggal na. Wala nang hadlang. Ganap nang nagsimula ang proseso ng ebolusyon, at wala nang makakapigil dito. Whoosh! 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 Sunod-sunod na bagzo ng enerhiya ang bumalat sa balangkas. Ang kanyang mga buto ay nagsimulang magningning habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo at lumalakas ang kanyang aura. Isang napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan ang kumalat sa buong lugar. Ang dating ordinaryong balangkas ay unti-unting naging isang nilalang na naglalabas ng nakakatakot na presensya. Ramdam na ramdam ang napakalaking pagtaas ng kanyang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang inaabangang abiso. Pagbabago, tapos na. Sa harap ng binata ay nakatayo na ngayon ang isang ganap na nagbagong mandirigma. Nakasuot ito ng magarang kasuotan, habang ang nagliliyab nitong asul na mga mata ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong kapangyarihan. Sunod na lumitaw ang kumpletong impormasyon ng bagong sundalo. Pangalan, Hex I Marksman. Uri, Hex I Marksman, Antas A. Antas, 11, maaari pang tumaas. Pangunahing kakayahan, Hex I Vision umaabot sa 1 milyang layo ang kanyang paningin at kayang matukoy ang galaw at kahinaan ng mga kalaban. Magic Arrow lumilikha ng mga palasong gawa sa mahika na kayang tamaan ang target saan man abot ng kanyang paningin at dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong opinyon,
at i-subscribe ang channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga kapana-panabik na manhwa recap. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong upload. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na recap, ingat, at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata.